So ayan na nga mga pare ko yung ating baklas ngayon na makina, yung ating Toyota 4K internal combustion engine 4-stroke gasoline engine, so naturally aspirated engine. So yung makinang ito mga pare ko wala siyang turbocharger, so naturally aspirated, so kumukuha lang siya ng hangin direkta lang sa labas ng kanyang air filter. So wala siyang turbocharger. So ngayon mga pare ko pag-uusapan natin at i-familiarize natin lahat ng bahagi na ito na baklas na buo yung ating makina dito. So magsisimula tayo mga pare ko dito sa ating engine block. So ito ngayon yung ating pinaka-engine block mga pare ko, yung pinaka-buo or pinaka-gitna ng ating makina. So laman loob ng ating engine block is yung ating mga sleeve or yung ating cylinder liner para sa mga diesel. So ito ngayon mga pare ko isang gasoline engine. So ito yung ating sleeve or cylinder liner natin. So ayan, 4-cylinder mga pare ko yung Toyota 4K. So ngayon ang iba't ibang bahagi pa dito is yung dito mga pare ko yung sa ating oil pump. So sira na ito mga pare ko. So ginagamit lang natin ito for familiarization. So dito naman sa loob mga pare ko yung ating pinakaupuan para sa ating mga push rod. So ayan, binaklas natin yung looban yan. Is ganito ang itsura. So pag ganyan siya sa ilalim. So ito ngayon yung dumidikit or umiikot mismo sa ating camshaft sa galaw or sa pagbibigay ng tulak para sa ating mga push rod sa ating rocker arm. So isa pa mga pare ko, ito mapapansin niyo dito yung ating mga main bearing. So ayan. So dito walang main bearing. So para sa familiarization, ang itsura ng ating main bearing is parang ganito yan sa mga pare ko. So ayan, ito yung ating main bearing mga pare ko para sa ating crankshaft mismo. So dito yan ang kanyang pagkakalagay. So may guide yan mga pare ko sa pagbabalik at saka pagbabaklas para hindi tayo magkamali. So dito pa lang is mapapansin nyo may nakausli yan. So yan ang ating guide para hindi maging baliktad yung pagkakalagay ng ating mga main bearing sa ating engine block. So ganun din mga pare ko sa kabila ng ating crankshaft. So ito yung ating crankshaft sa pinakagitna. So ito naman yung ating mga journals. So dalawang uri ng journals ang present ngayon dito sa ating crankshaft, yung ating main journal, yung gitna. So kung susukatin natin, so etong nasa ating ruler, yung pinaka straight na mga journal dyan. So yan yung ating main engine crankshaft journal. So eto, diretso yung nakakabit or nakapatong yan dito sa limang bahagi ng ating engine block. So sa madaling sabi mga pare ko, pag mapapansin nyo, ito yung ating crankshaft, yung pinaka straight sa dulo hanggang sa dulong ito hanggang sa kabilang dulo. So lahat ng journal, 1, 2, 3, 4, 5. So lahat ng journal na yan is yun ang ating main engine crankshaft journal. So ito, so mapapansin nyo mga pare ko, meron pang dalawang nakausli dito sa itaas at dalawa rin dito sa ilalim. So ang tawag naman natin sa mga journal na ito mga pare ko is yung ating connecting rod journal or rod journal natin. So mapapansin nyo, medyo usli siya kasi ito yung umiikot kapag nag-power stroke yung ating piston. So umiikot ito. Depende mga pare ko sa ikot ng ating sasakyan. So ngayon, ito yung sa tinutulak ng piston. So dito nakakabit. So umiikot yan kapag nag-power stroke yung ating makina. So ngayon, i-testing natin mga pare ko yung kanyang pagkakalagay. So ilalagay natin sa mga pare ko dito sa ating makina. So ganyan ang kanyang itsura. So ngayon makikita nyo mga pare ko yung sinasabi ko kanina. Itong ating naka-straight na 1, 2, 3, 4, 5. So ito ngayon yung ating main engine crankshaft journal. So mapapansin nyo naman mga pare ko dito. So ito umiikot ito. So ganyan. So ganitong itsura mga pare ko, mapapansin nyo 1, 2, 3, 4. So ito ngayon yung kinakabitan ng ating rod ng ating mga piston. So ayan, 4 since 4 piston yung ating makinang ito. So yung magiging itsura niya mga pare ko, so ganito ang kanyang magiging itsura niyan. So bawat nakausli dyan sa mga rod journal is may piston yan. So mapapansin nyo pares-pares yan, si 1 pares-pares, si 1 at saka 4, si 2 at saka si 3. So yan yung tinatawag natin na journal running mate or kapag may piston na, yung piston running mate natin.
So, isa pang dagdag kaalaman mga pare ko, kung mapapansin niyo yung dalawang journal na sinasabi ko kanina, yung main engine crankshaft journal at saka yung ating connecting rod journal. So, yung ating tinatawag mga pare ko na clearance niya or length niya dito sa pinakagitnang bahagi ng main journal at saka yung ating connecting rod journal. So, ganitong distansya mga pare ko. So, kung susukatin natin siguro ganyan sa gitna hanggang sa gitna rin ng ating dalawang journal. So, ang distance ng mga parekoy ay tinatawag natin yan na radius. So, pwede yung makalculate mga parekoy. Depende sa laki ng ating makina. So, next na bahagi ng ating makina mga parekoy is yung ating fresh water pump. So, ito yung nag-circulate ng ating coolant sa loob ng ating engine block. So, yung cooling ng ating makina since water cooled. So, tubig yung sinicirculate sa ating bombang ito. So, next naman na bahagi ng ating makina is yung ating camshaft. So, yung camshaft mga parekoy siya yung bahagi ng ating makina na nag-activate ng pag-angat at pagbaba ng timing ng ating valve, yung ating intake valve at yung ating exhaust valve. So, siya mga parekoy yung pinaka-timing sa ilalim. So, ngayon, meron tayong tinatawag dito na upuan ng ating mga push rod. So, ito ngayon yung ating push rod. So, ang magiging itsura nito mga parekoy is nakaganyan siya sa ilalim. So, ganyan. So, dito siya mga parekoy sa ating camshaft. So, ito naman mga parekoy, may tinatawag dito mga cam lobe. So, nakapatong siya dyan. So, bawat ikot ng ating camshaft, kapag dumaan siya dito sa ating mga cam lobe, yung mga nakausli, so, aangat siya. So, tendency nito, since nakapatong ito dito sa ating mga rocker arms. So, mangyayari kapag tinamaan siya or dumaan siya dito sa ating cam lobe, aangat siya, matutulak to yung ating rocker arm. So, itutulak niya rin yung ating mga valve dito. Ang mangyayari, so magbubukas siya, depende sa intake or exhaust na timing ng ating makina. So, next na bahagi mga pare ko, yung ating cap naman ng ating mga main bearing journals. Ito yung cap. So, 5 bahagi yan. Since 5 bahagi rin is 2, 3, 4, 5 para sa ating engine block. So, next na bahagi naman yung ating piston. Siyempre, yung pinakapuso ng ating makina, yung mga piston natin. So, ayan yung ating piston crown, body ng piston at saka piston skirt. So, ito naman yung ating I-beam ng ating connecting rod. Ito naman yung kanyang cap ng ating connecting rod at saka yung ating mga tornilyo. So, dito rin mga pare kayo, meron din tayong bearing dito, yung ating mga rod bearing. So, ang itsura niya maliliit kumpara doon sa ating mga main bearing. So, ganun lang din yung kanyang working principle mga pare kayo. Halos parehas lang sila, sa laki lang sila nagkakaiba. So, ito yung ating mga piston. So, ito naman di mawawala syempre yung ating mga piston ring. So, dito mga pare kayo, top compression ring, second compression ring, at saka yung ating oil ring, at saka siya na rin yung ating scraper ring. So, ayan mga pare ko, sa loob yung ating piston pin at saka yung ating circlip dito. Sa gilid para hindi makagalaw yung ating piston pin at syempre hindi makawala dito yung ating mga piston. So, mayroon din tayong alternator sa dulong bahagi mga pare ko, yung ating cylinder head cap or cylinder head cover. So, hindi mawawala mga pare ko, syempre yung ating starter. So, ito yung ating starter, may motor ito para mapaandar or mapastart niya yung ating makina. So, ito mga parikoy ay may mga ngipin yan dito. So, siya ay direkta na kumakapit sa ating flywheels ng mga ngipin dito para mapaandar niya yung ating makina kapag nakapatay pa, syempre yung ating makina. So, dito siya kumakapit, pumapasok yung ngipin para mapastart natin ng ikot yung ating makina. So, nandyan din sa gitna mga pare ko yung ating spark distributor at syempre yung isang bahagi naman dito yung ating cylinder head. So, gaya ng sinasabi ko mga pare ko, yung ating cylinder head is made up of usually yung ating aluminum alloy at yung ating engine block naman is cast iron. So, mapapansin nyo cast iron yung build ng ating engine block. So, ayan, medyo nangalawang na siya. So, yung ating aluminum alloy na cylinder head is ayos pa. So, kasi nga hindi kinikalawang ang bagay na ito. So, syempre, andyan din mga pare ko yung dalawang valve natin, yung intake valve at saka exhaust valve. Syempre, ito yung bukasan natin pag intake stroke at labasan na rin ng usok kapag ka exhaust stroke. Since 4 stroke ito, intake, compression, power, exhaust. So, nagbubukas si intake sa intake lang.
at saka yung exhaust valve naman sa exhaust lamang. So ganyan lang yung basic ng ating 4-stroke engine. So dalawang valve, isa sa intake, isa sa exhaust. So depende pa rin mga parikoy sa build ng ating makina. May mga makina na 3 valve, 4 valve, 5 valve, 6 valve. So kapag 4-stroke yung pinag-uusapan natin mga parikoy pag sinabing valve, so magdedepende pa rin yan sa dami ng ating barbula. Basta yung theory nito mga parikoy, yung kanyang working principle, kapag ka may intake valve at saka exhaust valve, nagbubukas lang yan sa kanilang stroke. So kapag sinasabing intake, nagbubukas sa intake stroke, at saka yung exhaust valve naman nagbubukas sa ating exhaust valve naman nagbubukas sa ating exhaust stroke. So next naman mga parikoy, dito sa itaas na bahagi yung ating timing chain. So ito yung ating timing chain mga parikoy para sa galaw ng ating crankshaft. Konektado yan dito sa ating camshaft para sa galaw mga parikoy ng ating mga push rod sa ating rocker arm. So yung ating timing chain mga parikoy, nakakabit yan dito sa ating crankshaft. So dito naman sa ating camshaft meron tayong ngipin din na pinapasok natin dito sa may nakausi. So may guide yan, so diretso yan mga parikoy. So may mga timing mark din doon sa ating engine block sa pagkakabit para makuha natin yung tamang timing. So next naman, di mawawala dito yung ating rocker arm assembly. So ito yung nagbubukas, nagtutulak yan mga parikoy. Gumaganyan yan dito sa ating intake at saka exhaust. Para siya na yung magbubukas mga parikoy sa ating barbula. So gaya na sinasabi ko, formation ito. Dito yung ating pinaka cam lobe natin, sa cam lobe sa camshaft, pumapatong yan dito sa kanyang upuan. So dito na rin yung lubrication bumababa mga parikoy, pabalik doon sa ating engine block or sa ating oil pan. So ganyan. So kapag nakadaan siya ng ating cam lobe, umaangat to, natutulak mga parikoy. Ito ang ating dulo ng ating rocker arm. So nakatusok yan dito mga parikoy. Ayan, ay ikot-ikot yan. So pag natusok yan, tinatulak yung ating valve. So nagbubukas na dito yung ating valve mga parikoy, depende intake or exhaust gaya ng sinasabi ko. So next na bahagi mga parikoy, yung ating dipstick. So dito yung sukatan natin sa balangis na loob ng ating makina. So ayan mga parikoy, may nakasulat dito na low at saka full, L at saka letter F. So low level or full mga parikoy yung laman ng ating oil pan dito. So ito yung ating dipstick, sukatan ng langis sa loob ng ating makina. So ito naman yung ating carburetor since gasoline engine. So dito nangyayari mga parikoy yung ating air and fuel mixture bago ipasok sa ating intake manifold, papasok sa ating intake valve, diretso sa ating combustion chamber para sa ating pagsabog sa ating makina. So galing dito, nagkakaroon ng air and fuel mixture, papasok sa intake manifold, diretso na sa intake valve, papasok na sa loob ng ating makina. So yan lang yung ibang bahagi dito. So ito naman yung ating mga tornilyo na tinanggal. So babalik natin mamaya mga parikoy para sa kabuuan ng ating makina. So ito naman yung ating flywheel. So nagbibigay ito ng bigat ng continuous na takbo ng ating makina mga parikoy. So next naman yung ating oil pan. So dito nakasahod lahat ng langis na nagsisirculate sa ating makina. So sa loob nito mga parikoy, mayroon tayong tinatawag na oil pump. So dito mga parikoy nakalagay sa likod na bahagi, di pa naibalik sa kanyang posisyon. So babalik na lang natin mamaya mga parikoy pag atin itong kinabit na ulit. So doon sa gilid naman yung ating cylinder head gasket. So yan yung kadalasang nasisira kapag nag-overheat yung ating makina. So ito lang mga parikoy yung ating iba't ibang bahagi ng ating mga makina. So kung may dagdag kayo sa aking kaunting kaalaman, so huwag niyong kalimutang mag-comment sa ating comment section kung ano pang mga bagay na dapat nating pag-usapan dito. So subaybayan nyo mga parikoy yung pagbabalik namin dito sa makina para malaman nyo ang working principle na to, dahil dito natin i-testing lahat yung pagguha ng ating tappet clearance. So lahat ng timing dapat maibalik natin para gumana yung ating makina. So salamat sa panonood nyo mga parikoy. God bless nyo dyan, and as always, peace.